Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, nangako si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg na bibilisan ang paglilitis sa mga kaso kaugnay sa mga flood control project. Sa gitna po yan ang sumisidhing galit ng publiko sa mga tiwali. Saksi si Joseph Moro. Effigy ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinagbuntunan ng galit ng mga nagprotesta kontra katiwalian sa Maynila. Sa Quezon City, nagsunog naman ang effigy ni Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte at US President Donald Trump. Panagutin ang mga nangurakot, ang mga kurakot, mandarambong sa kaba ng bayan. Ang panawagan para panagutin ang mga kurap umabot sa 51st Philippine Business Conference. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera nating lahat, kailangan po ibalik! Ang ombudsman napadalhan na ng mga subpoena sina dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co at 17 iba pang respondent sa mga reklamong graft at malversation of public funds na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay yan sa 289 million pesos na flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro. May 10 araw ang mga respondent para maghain ng kanilang mga kontra sa laysay. Sa Huwebes naman, inaasahang mailalabas sa mga subpoena para sa 5 ghost projects umano ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Naharap sa mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na target nilang makasuhan sa Nobyembre ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ko kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, sinabi niyang handa silang tanggapin ang ihahaing kaso ng Ombudsman. Hindi na nila kailangan bumuo ng special division na tututok lamang sa flood control cases dahil konti lamang ang mga dinidinig nilang kaso. Pero dahil kasong graft lamang laban sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas ang dinidinig sa Sandigan Bayan, posibleng sa iba ihain ang kaso laban sa mga naireklamo na ng DPWH sa Ombudsman, kabilang ang pinakamataas na si Alcantara na may salary grade 25. If they feel na wala talagang involved na persons na masasakop dito sa Sandigan Bayan, then that will be filed in the first or second level court depending on the charge. Tiyak namang Sandigan Bayan ang lilitis kung matuloy ang ilan pang inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman na sina dating Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28. Pag nagkataon, pangako ni Justice Econg bibilisan nila ang paglilitis. Isusumite na sa Korte Suprema ang mga bagong alituntunin para makahatol sa loob lamang ng 6 hanggang 8 buwan. Kabilang dyan ng hanggang 10 araw lamang na pagsasakdal at pre-trial, hanggang 4 na buwang paglilitis kabilang ang paghaharap ng mga ebidensya at testigo at hanggang 2 buwan lamang para maisulat ang desisyon. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60. 60. Next year may makukulong na. Exactly. So by next year, we will have, I cannot assure you kung makulong, but we will have decisions. Basta nahuli. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, kung may panawagan ng publiko na isa publiko o i-live stream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hingan ng permiso ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Susuriin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga binigay na impormasyon na isang private citizen kaugnay sa posibleng koneksyon umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isa sa mga idinadawit sa maanomalya umanong flood control project.
isang nagpakilalang John Santander ang nagtungo sa ICI at nagsumite ng liham para imbestigahan ito. Ipinakita rin niya ang malitratong nakuha raw niya online. Magkasama roon ang unang ginang at ang tech billionaire na si Maynard Mu. Sinusubukan pa po namin makuna na pahayag ang Malacanang at si Mu. 100% na raw na siguradong magbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. Saksi si Ian Cruz. Nitong weekend pa, sinabi na ni Senate President Tito Soto na malaki ang tsansang bumalik si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. May posibilidad na baka sakaling makakumbinsi namin ulit Senator Lacson. Siguro bago mag-November 10, medyo maliwanag na tayo dyan. Anong takbo niya. Nakapag-meeting na kami niyan at lahat. Kanina, nang tanungin muli si Soto kung sigurado nang babalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee na siyang nag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Sumagot siya ng, I think so. Ngayong gabi, tinanong ng Senate media si Soto kung 100% na bang sigurado na babalik sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman si Lacson. Ang tugon ni Soto, oo. Humingi naman ng paumanhin si Lacson sa hindi pagsagot sa tanong namin kaugnay niyan. Dahil galing sa surgery ang mata, kaya hirap pang magbasa habang nagpapagaling. Payag naman kung sakali ang ilan nilang kasama sa mayorya. Alam naman natin yung kanyang integridad at pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman to lumawas sa kanyang privilege speech. No? Siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng amount. Kasi walang takers din eh, no? And at the same time, I have to na parang ako pinapagbinta na sinasabing ako naging factor, wala. Sakaling bumalik si Lacson sa komite, may tsansa bang babawasan ang 15 miyembro ng mayorya sa Senado? Sa ngayon, wala pa naman, wala akong alam na nag-iisip. Sa ngayon, wala akong Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. One RFID o isang RFID para sa lahat ng toll expressway sa Luzon, inilunsad ngayong araw. Ibig sabihin, pwedeng isang account na lang ang lalagyan ng load tuwing daraan sa NLEX, Skyway, Cavitex, Tiplex at SCTEX. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang consolidation ng dalawang tollway corporations 8 taon mula nang hiniling ito ng gobyerno. Para magamit ang One RFID system, kailangan magpakabit ng One RFID sticker sa mga RFID installation booths sa mga gas station o malapit sa mga toll booths sa expressway at iparehistro ang sasakyan sa One RFID system. Kung may natirang load sa dating account, pwede itong ipalipat sa bago. Optional o hindi daw sapilitan ang paggamit ng One RFID. Nasa 16 na kilong hinihinalang iligal na droga na nagkakahalaga ng 19.2 million pesos nakitang palutang-lutang sa karagatan malapit sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Western Naval Command, Biyernes ng gabi nang makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa itim na bag na naglalaman umano ng hinihinalang high-grade na marijuana. Na-recover ang mga ito ng BRP Lotinato Toong na nagpapatrolya sa lugar. Itinurn over na ang mga hinihinalang droga sa PDEA Palawan para sa pagsusuri at tamang disposisyon. Hinihinalang debris mula sa Chinese rocket nakuha sa dagat na sakop ng Bataraza, Palawan. Ayon sa Western Naval Command, nabataan nila ito matapos ang isang maritime operation sa bahagi ng West Philippine Sea. Nakita ito 12.7 nautical miles mula sa barangay Rio Tuba. Matapos ang isinagawang retrieval operation sa debris, ay dinala ito sa Puerto Princesa para sa documentation, assessment at koordinasyon sa mga otoridad. Dahil sa Chinese markings, posible raw na bahagi ito ng Long March 8A rocket ng China na kanilang inilunsad noong October 16. Ito turn over ang debris sa Philippine Space Agency para sa pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Isa pang OG character ang nagbuwis ng buhay sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa episode ngayong gabi, isinakripisyo ni Sangre Perena Glyza de Castro ang kanyang sarili para iligtas si Sangre Terra Bianca Umali na muntik ng tamaan ng pana ni Olgana na ginagampanan naman ni Bianca Manalo.
Hindi na rin siya napagaling ng brilyante ng lupa na hawak ni Tera, kaya napuno ng galit ang anak ni Perena na si Sangre Flamara Faith da Silva. Napanaginipan din ni Sangre Danaya, Sanya Lopez, ang pagkamatay ng kapatid, kaya nalaman nila ang masamang balita. Abangan kung paano maka-aapekto ang nangyari kay Perena sa mga sangre. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.